choose to be faithful. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, choose to be faithful. So, ang bawat isa po sa atin, kaya choose yan, no? We were given freedom to choose kung ano po yung gusto nating, di ba, yung pinag-usapan natin yung last 2 weeks ago, yung freedom that multiplies, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili. Pero lagi natin tandaan sa bawat pagpili na ginagawa natin, yung consequence sa dulo, tayo ang maaapektuhan. So mabuti man yan o hindi. Di ba? If you choose the right partner, syempre, sabi nga nila, haya-hayang buhay. If you choose the wrong partner, di ba, dumampot ka na lang ng kung sino, di sasakit ang ulo mo. Okay? So, ganun din sa trabaho. Kung basta-basta ka na lang pasok ng pasok, hindi mo iniintindi ano ba yung kumpanya na pinasukan mo, ano ba yung benefits na meron ka. So, pagdating mo doon sa company, sasakit yung ulo mo. Naku, ganito pala naman tong kumpanya na napasukan ko. Ako pag yung before no nag-a-apply ako, bago ako pumasok sa company, bukod sa aalamin ko kung magkano yung sweldo ko, inaalam ko ano yung benefits ko, and then anong klase ng mga boss meron dun sa company. Kasi mahirap din pag masyadong ang boss mo ay workaholic, parang gusto ka ng patayin no? Maliban na lang very strong yung personality nyo. Kasi ang first job ko ay accounting firm. Yung aking boss ay talagang napaka-workaholic niya. Kaya lang, ang problema nun, damay ka sa pagiging workaholic niya, walang bayad yung OT, pero may deduction pag late. So, kita nyo, parang pag ikaw yung nandun sa company na yon, sasama yung loob mo, no? Kasi magtatrabaho ka ng OT, walang bayad, tapos pag na-late ka, ay dididakan ka. Sabi ko nga sa inyo, depende yun sa inyo kung kaya nyo naman magsalita dun sa boss nyo, kasi ako kaya ko before. Pag lunchtime, kasi nga workaholic siya, saglit lang yun kumain. After nun, magtatrabaho na siya. And kami, kahit kumakain, tinatawag niya kami para magtanong, para utusan. Nakakalungkot yun kasi yung break time ay benefit supposed to be talaga ng employee. Diba, yun na lang yung time mo para magchikahan, yun na lang yung time mo para ma-rest yung isip mo. Diba, lalo na kung ang trabaho mo ay mga numbers, masakit talaga sa ulo yan. So, pag tinatawag niya kami, pag lunchtime, yung isa kong kasamahan, na ano pa yun, natataranta. Talagang kahit kumakain siya, tumatayo siya, tapos pupunta siya dun sa boss namin. Sabi ko, dapat hindi ganyan kasi panahon ng pagpapahinga yan panahon ng pagkain. Kaya nung the next time, tinatawag niya yung empleyado na yon, kasi yun ang lagi tinatawag. Pag ako kasi, sabi ko, nakain po ako. Hindi na niya tapos nung tinawag niya ulit yun, ako na yung nagsalita para sa kanya. Ako, ma'am, nakain po siya. So, you see, meron tayong mga pagpili na ginagawa sa buhay na syempre, tayo yung maaapektuhan nun. So, yung katrabaho ko na yon, talagang minsan kahit orasan ng pagkain, pinagtatrabaho pa siya, ayon sa awa ng Diyos, wala na siya dito sa mundo. So, namatay siya sa colon cancer. No? So, naiwan siya dun sa company na yun. Ako nag-resign kasi sabi ko, hindi ko na kayang tagalan. Siya talagang, kasi mas may edad siya sa akin, natatakot siya na lumipat ng work. So, mahalaga, no? Yung mga pagpili sa buhay natin, although God has given us the freedom to choose, but, sabi, if you're going to choose, dapat sasamahan mo yan ng karunungan. Hindi lang, basta pili ka ng pili. Okay? So, sabi sa Psalms 119, we're going to read from verse 29 to 30.
Keep me from lying to myself. Give me the privilege of knowing your instructions. I have chosen the way of truth, thy judgments have I laid before me. Sabi diyan, tulungan mo ako, Panginoon, na hindi ako magsinungaling sa aking sarili. Bakit sinabi kaya ito ni David sa kanyang sarili? So, katulad ng sabi ni Ate Nika kanina, mahalaga na tayo ay nagbabasa ng Bible. Kasi ang Bible ang nagsasabi sa atin ng buhay na dapat nating lakaran. Yung buhay na nais ng Diyos na maging buhay natin. So ito yung mapa, no, ng ating pamumuhay. Ito yung nagsasabi sa atin ano yung hindi dapat, ano yung dapat at yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, most of the time, since we were given freedom to choose, inaabuso natin yung freedom natin. Di ba? We choose things sa buhay na walang kaugnayan sa Diyos. Pinipili natin yung mga bagay sa buhay na magbibigay ng pleasure sa atin, but the end of the day, hindi ito talaga nagbibigay ng kasiyahan sa atin. And at the end of our lives, makikita natin, mali yung pinili natin. Di ba? Natatandaan niyo ba yung kwento nung lalaking mayaman na napunta siya sa impyerno? Nung nasa impyerno siya, nalaman niya, nasa Bible to hindi to kwentong bayan. Nalaman niya na totoo palang may impyerno. So ano yung request niya? Sabi niya, baka pwede kahit saglit po, makabalik ako sa aking pamilya para masabi ko sa kanila na ang maling pamumuhay ay magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya lang, he was already there. He already received the consequences of the life or the consequence of the life he has chosen. So wala na siyang magawa. Hindi na siya makabalik. Kaya nga, sinasabi ng salita ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon na mamuhay. Diba? We were given life. It's up to us kung paano natin, how are we going to choose our end B. Diba? Kung ano yung katapusan ng buhay natin, ikaw yung pipili nun. Hindi ibang tao ang magdi-decide nun para sa'yo. Hindi mo pwedeng, sabi ko nga lagi, hindi mo pwedeng gawing basihan ng buhay mo yung mas malala sa'yo. Di ba? Bakit naman ako mag-church? Yung iba nga hindi din nag-church. You can never use that. You can never use other people as a basis of your life kasi we were entrusted with this life. Hindi ibang tao ang magdidesisyon yan. Ikaw, you have to make the decision. And the Word of God is there to teach you how you're going to live the life that God has entrusted you. Kaya, ang prayer ni David, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako na wag na ako magsinungaling sa sarili ko. Pag mali, mali. Di ba? Minsan kasi, kahit mali, alam nating mali, pag gusto natin, ipinipilit pa rin natin, Lord, sige na po. Kasi ito po ang magpapasaya sa akin. Pwede naman. Kasi hindi naman sasagot sa iyo si Lord na, sige na nga. Di ba? Hindi ka naman niya sasagutin ng ganon. But, please be reminded and always take note, no? Na yung pagpili mo, yung consequence niyan, ikaw ang mananagot. It may be good, it may be not. Okay? So, hindi ka pwede magturo dyan, Lord, di ba yung parang ginawa ni Eva at ni Adan, di ba? Lord, kasi naman po itong babaeng binigay mo sa akin di ba? Pinilit niya ako na, nilure niya ako na kainin yung prutas. At nung maiba to kay Eva, ano sabi ni Eva? Kasi naman ho yung ahas niloko niya ako. Yung ahas wala na maituro kasi huli na siya no?
Pero pagharap natin sa Panginoon, hindi mo pwede sabihin, kasi Lord, si ganito, tinisod po ako kaya hindi na ako nag-church. Lord, si ganito po kasi, pinasama yung loob ko, hindi na ako nag-pray. Diba? Si ganito po kasi, hindi ako tinulungan, kaya hindi na ako umattend ng cell group. So, you cannot blame other people pagharap mo sa Panginoon. You are responsible with your own life kasi you were given freedom to choose. Sabi sa Isaiah 35:8, and a great road will go through that once deserted land. It will be named the highway of holiness. Evil-minded people will never travel on it. It will be only for those who walk in God's way. Natatandaan nyo, sa New Testament, merong dalawang daan, di ba? Sabi, yung isa ay malawak, wide road, maganda yung daan, smooth. Kumbaga, pag dito ka dumaan, para dumaan ka sa walang masyadong dito, bato, di ba? Okay lang. Pero yung parang kumbaga sa Baguio, nasa Marcos Highway ka. Dire-diretso lang. Pero yung isang daan, parang ang hirap nito kasi maliit naman daw yung isang daan. Parang Cannon Road naman. Kaya sabi, marami ang dumadaan dun sa malawak na daan, sa madaling daanan. But yung maliit na daan, sabi, ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. So you see, hindi madali ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Walang nagsasabi na madali. Kasi most of the time, you will go against your will. Iba kasi yung gusto natin sa gusto ng Lord. Di ba? Sa mga pagpili sa buhay, iba yung gusto natin sa gusto ng Lord. Kaya madalas sa atin, we choose yung path na makakapagpasaya sa atin, yung magsasatisfy sa atin without knowing. Sabi, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. Kaya, every step of the way, kinakailangan, i-acknowledge natin palagi ang Panginoon. Diba? Sa buhay, we should always consider God. Yung mga kinoconsider natin sa buhay natin, dapat kasama kinoconsider natin, ito ba ay may eternal value? O dito lang sa lupa? Diba? Sabihin nyo, Ate Yam, yung bang trabaho may eternal value yun? Diba? Anong kaugnayan ng trabaho sa eternal value? Of course, pag wala kang trabaho, marami kang hindi ma-accomplish, di ba? So, paano magkakaroon ng eternal value sa trabaho mo? You go back to the Word of God. Ano ba ang ipinagagawa ng Panginoon? You share the Word of God into your own market. Di ba? Dapat na-share natin ang Word of God, yung ating mga katrabaho. Hindi ka inilagay doon ng Lord dahil gusto niya lang. He has a purpose kung bakit inilagay ka nun. Inilagay ka doon, di ba? Maybe it's a darkened place at ikaw magdadala ng liwanag doon. Di ba? Yung buhay, maaari may mga tao doon na ang buhay ay pariwara. Ito na yung pagkakataon na meron na pasamang Kristiyano para magturo sa kanila ng tamang landas. Kaya alam, minsan nangyayari, yung Kristiyano yung nadadala. Nasa tamang landas na, lumiliko pa. So we are always remember, we are the light and salt of this world. Tayo dapat yung nagbibigay ng liwanag, hindi tayo yung nagpapatay ng liwanag. Diba? Tayo dapat yung nagpapalasa, hindi tayo yung nahahawahan ng lasa. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka. Diba? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa loob ng church, maging kapag tayo ay nasa labas. Makita, yung buhay na gusto ng Diyos na pamuhayin natin. Kaya sabi, itong daan na to, yung sinasabi dyan na highway of holiness, it's just like choosing yung rough road, yung small road, dun sa dalawang daan na sinasabi sa New Testament. And sabi,
Evil-minded people will never travel on it. Yung landas na patungo sa Diyos, hindi pwede dyan lumakad o pumasok yung mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Bakit? Hindi sila tatagal. No? Kaya kapag ang isang mananampalataya hindi tumatagal sa paggawa ng kalooban ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, hindi talaga sila na born again. Pag sinabi namang na born again, it's not a religion. It is an experience. May nabago sa buhay mo. You surrendered your life to God. Okay? Malinaw po yan, ha? Kaya nga sabi, yun daw daan na yon, yung natatanging daan na yon ay para lang doon sa mga pinili na lumakad sa kalooban ng Diyos. No? So again, nasa atin po ang pagpili. So palagi, no, ito po ay itinuturo sa atin na maging matalino tayo. We should always ask God's wisdom para malakaran natin ng tama yung buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam nyo ba, ngayong umaga, I believe because we gathered to worship God, the Lord is here in our midst. At alam nyo ba na ang Lord ay eager malaman kung ano yung magiging choice nyo sa buhay. He is so excited. Kasi ang Panginoon, He is so excited to see you, no, at the end of your life coming to Him. Sa langit, excited siya na sa langit ka pupunta. Kaya nga, di ba, nauna siya doon. And sabi niya, naghanda siya ng mga mansion doon para sa atin. Ganun ka-excited si Lord. Ang tanong, tayo ba excited din? Excited ba tayo doon sa mga inihanda ng Lord para sa atin? So para makamit natin yon, para ma-experience natin yung inihanda ng Lord, you must make a decision. You have to choose right dito pa lang sa lupa. You choose to be faithful to God in every aspects of life. Hindi lang yan, ang faithfulness, hindi lang yan sa giving. Diba? Maraming aspect sa bawat buhay natin. Be faithful in praying, be faithful in reading the Word of God, be faithful in sharing His Word, be faithful in the ministry that God has entrusted you. Diba? Kaya kailangan ang bawat isa sa atin ay lagi nananalangin so that we would always be guided by the Spirit of God. Kahit ang Panginoon, mayroon siyang crucial, alam niyo ba, crucial choice na ginawa. At yun ay bigyan tayo ng kalayaan. Kasi alam naman ng Lord, hindi tayo perpekto eh. Diba? Pero ayaw naman tayo din ng Panginoon, ayaw niya maging diktador sa atin. We can choose the life that we wanted. Pero wag natin iaalis, no? Na laging paalalahanan yung sarili natin. The choice we make here will have a consequence after life. No, hindi lang dito 'yan. There are some decisions na may consequence na agad dito, pero yung consequences ng ating choice ngayon, 'di ba? May eternal may eternal counterpart. Kaya nga, 'di ba, yung mga angels ginawa ng Lord, binigyan din sila ng kalayaang pumili. Nung mag-rebel si Lucifer, 'di ba? Pwede silang sumama, pwede hindi. Kaya lang mas gusto nila na na iwanan ng langit. Siguro nagsisisi na din yung mga yun ngayon, no? Bakit nila iniwan? Ang ganda-ganda sa langit. So, kaya ganun din tayo. 'Di ba nung likhain si Eva at si Adan, they were given freedom sa Garden of Eden. Pero merong babala ang Lord. 'Di ba? Binigyan sila ng babala. Babala. 'Di ba? Huwag kakainin yung bunga
nung puno ng pagkaalam na mabuti at masama. Hindi naman sinabi ng Lord, "Hay, waga, papaluin ko kayo." Hindi naman gano'n, di ba? Andun pa rin naman yung puno, hindi naman itinago, hindi inalis, natatanaw nila. But they made the wrong choice. Di ba? Sabi nga ni, sino ba yung nag-uusap dun sa group chat nung binabasa? Nagkaroon ng realization dun sa kwento ni Cain at ni Abel. Binigyan ng babala si Cain ng Diyos, 'di ba? Tungkol doon sa galit na nararamdaman niya doon sa kanyang kapatid, pero he ignored. So ganun din tayo. God has given us freedom, but the choice is still ours. 'Di ba? May mga babala ang Bible sa atin na dapat natin sinusunod, 'di ba? May mga times na kinakausap ka ng Lord sa mga bagay na dapat mong hindi gawin, pero yung pagdidesisyon kung gagawin mo o hindi, 'di ba, ay nasa iyo pa rin. Kaya nga sa oras na ito, habang tayo ay nakikinig, kahit ang heaven, no, ang langit ay excited ng malaman kung ano yung choice na pipiliin nyo sa buhay nyo. So, sa bawat araw, marami tayong choices na ginagawa, di ba? We may choose to believe, we may choose not to believe, we may choose to help or not, di ba? Sa trabaho, we may choose to be honest, di ba? Maaari din maging dishonest sa ating trabaho. We can choose to be kind or unkind. But sabi, you can also choose to be faithful and or unfaithful. So again, yung pagpili nasa iyo. Hindi yung katabi mo yung magdidikta, "Uy, maging faithful ka, no? Kahit ako hindi faithful, dapat faithful ka." No? Hindi yung nanay mo, yung tatay mo, yung magpipili sa iyo if you wanted to be faithful. So the choice is always there for you to choose from. Si Satanas, even though he was given the best, 'di ba? Siya ang pangunahin sa lahat ng angels. Siya yung pinakamagaling, siya yung leader, 'di ba? Siya yung pinakamaganda. Pero pinili pa rin niya na yung mas gusto niya mas higit. 'Di ba? So ano naging bunga ng pagpili niya? Nilagay siya sa impyerno. Hindi na siya maganda. 'Di ba? Sabi nga hindi na kasing kung noon pinakapogi siya sa mga anghel, ngayon hindi mo na siya gustong tignan. So yun yung naging bunga nung kanyang maling pagpili. So kaya nga sa bawat isa sa atin, lagi natin tandaan, kapag mali yung pagpili natin, syempre, hindi rin maganda yung magiging bunga nito sa buhay natin. Huwag mong isipin na pag mali yung pagpili mo, kumot ikaw ay masaya ngayon, ay okay naman pala eh, sumasaya naman pala ako eh. Di ba? Merong sabi nga nung kanta ni Aisa Segera, kundi man ngayon, pagdating ng panahon, mararanasan mo or tatanggapin mo yung consequences na ginawa mo. Ano nga yung third law of motion ni Newton? For every action, there is an equal and opposite reaction. So, sabi sa John 10:10, ang Panginoon ay naparito, di ba sabi, "I am come that they may have life and that they might have it more abundantly." No, ang Panginoon, ang purpose ay ng pagpunta dito ay para magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang basta buhay. Sabi, magandang buhay. 'Di ba? Na at the end of your life, sasabihin mo, "Ay, sarap naman mabuhay." Pero lagi natin tandaan, kung may magandang plano ang Diyos, meron din namang ginagawa si Satanas. Ano yung sabi din diyan sa first part ng John 10:10? "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy."
No, lahat ng magagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos, gusto yan sirain ni Satanas. Kaya dapat hindi tayo pumapayag. Di ba? Sa Bible, maraming instances dyan na sinira ni Satanas yung magandang ginawa ng Panginoon. Una, yung sa Eden, di ba? Kay Eva at Adan. Inalis yung kagaanan ng buhay. No? Sinira yung relationship ng Diyos at ng tao. Doon sa book of Job, di ba? Pinatay yung mga servants ni Job. Di ba? Part ng testing ni Job. Tapos yung mga anak niya namatay, di ba? Yung kanyang mga hayupan doon, yung mga ari-arian niya, lahat sinira. So, yun yung trabaho ni Satanas. Sirain lahat ng mabubuting bagay na mayroong ang Diyos na ibinigay sa atin. Kaya kapag mali ang ginawa nating pagpili sa buhay, tinutulungan natin na mangyari yung purpose ni Satan kung bakit siya nandito sa mundong ito. Di ba? So dapat hindi natin yun sinasang-ayunan. Bagkos nilalabanan natin yan. Sabi, resist the devil and he will flee from you. So dapat ang buhay natin na nilalakaran ay yung buhay na gusto ng Panginoon. Sabi sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dapat may pagbabago dun sa ating isip. Hindi tayo nagpapadala sa pressure ng mundong ito. Diba? Alam niyo ang mundong ito, alam niyo ba yung hydraulic press? Diba? Nag-exert yan ng so much pressure para ma-form yung dun sa gusto niyang form yung isang metal. So, ganun din, mas matindi yung sa atin. Gusto ni Satanas na i-mold yung i-pressure tayo para yung buhay natin, ay pamuhayan natin yung buhay na makamundo. Pero dapat hindi tayo pumayag. Kasi nga, ang Panginoon ay naparito para bigyan tayo ng buhay at hindi lang buhay, buhay na masagana. Diba? Kaya malinaw ang salita ng Diyos eh. May paalala sa atin na sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Again, it is a choice. Will you live in sin or accept the gift of God? Kasi ano din yung sinabi diyan sa 6:23. The gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So you choose. Pumili ka. Again, it's a choice. Magkakasala ka or ang kabayaran noon, kamatayan, pagkalayo sa Diyos, or pipiliin mo yung regalong buhay ng Diyos na makasama siya habang buhay. So choose to be faithful. How are we going to be faithful? Number 1, start at the altar of repentance. Bawat araw ng buhay natin, tayo ay nagkakasala. Walang kahit sino man makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Di ba? Kasi kung sasabihin niya yon, pinasisinungalingan niya yung salita ng Diyos. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. So every day of our lives, meron tayong mga kasalanan na ginagawa. At ang kasalanan ay nagiging dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Di ba? One reason why our prayer is not heard by God, it's because of sin. Sin is blocking our communication with God. Kaya every day, we should start our day at the altar. Diba? Asking for God's repentance. Diba yung order daw ng prayer, yung acts, diba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Diba? There is always confession. So, we ask for God's forgiveness para yung communication natin sa Diyos ay walang maging hadlang. God can speak through us and we could understand the voice of God sa buhay natin. Pangalawa,
Make that decision to follow Christ and His teachings with all of your heart. You make a decision to entrust your life to God. No, bawat araw ng buhay natin ay mapaalalahanan tayo na baliwala lahat ng ginagawa natin kung hindi natin kasama ang Panginoon. Diba? Christ to me is to live and to die is gain. So ang buhay natin ay hindi magkakaroon ng totoong kabuluhan kung hindi kasama ang Panginoon. If you want to experience true peace, if you want to experience true joy, hindi mo yan matatagpuan sa mundo. Hindi mo yan mabibili kahit anong halaga. Matatagpuan mo lang yan sa Panginoon. So, you make a choice. Diba? You make a decision. You will be faithful to God. Kung alam mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, how can you be faithful to God? Hindi mo nga alam kung ano yung gustong ipagawa ni Lord. Kasi hindi ka naman nagpipray. You're not even asking God, Lord, ano po yung gusto mong gawin ko? Lord, ito po ba yung kalooban mo sa buhay ko? You're not even reading the Bible. Diba? Paano mo malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon? Kaya nga sabi, every day we make a conscious decision and effort to put ourselves into the way of God. Ito ay desisyon. Diba? Hindi pwedeng nagustuhan mo lang. Kasi pag nagustuhan mo lang, ibig sabihin, pwedeng hindi mo gawin, pwedeng gawin mo. But if you decide on something, you are obliged to do kung ano man yung pinagdesisyonan mo. So, you have to make a decision na sumunod sa Panginoon, di ba? At ilagay ang kanyang mga turo sa iyong puso at magawa mo ito bawat araw. Di ba? Sabi sa Psalms 86:11, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. So dapat every day of our life, no, ang prayer natin, Lord, help me to be reminded that without you, my life is meaningless. That without you, all my efforts in life will be in vain. Every decision you will make in life, isama mo ang Panginoon. Di ba? Kahit sa pangarap mo sa buhay, if you want to be successful someday, isama mo naman si Lord. Di ba? Minsan nangyayari sa atin, pag hindi pa tayo successful, we pray. We pray very hard every day. Di ba? Ang luha natin, pagalpal, halos gustutin yung mukha natin. Minsan, di pa tayo nakukontento na nakaupo lang, lumulod, Lord, please naman po, tulungan mo po maabot ko yung pangarap ko. Nung maabot yung pangarap, naging busy na, nawala na sa church. Hindi na nag-pray. Hindi na rin naalala si Lord. Sabi nung speaker last Sunday, a prayerless person shows arrogance. No, kapag ang isang tao ay hindi na nananalangin, ibig sabihin, kayang-kaya niya kontrolin yung buhay niya. Kayang-kaya niya patakbuhin yung mga bagay-bagay. Pero pag mahirap na ulit, naaalala niya, ay meron nga palang Lord, teka magpe-pray ako ulit. No, sana hindi lang sa panahon na nagsisimula tayo, kinakausap natin si Lord. All throughout our journey in life, let us be faithful in always giving time sa pakikipag-usap sa Lord. Maging mahalaga sa atin yung bawat salita, di ba, sa Bible. Alam niyo, sa totoo lang, kung talagang tayo ay seryoso sa pagbabasa sa Bible and we take it into heart, hindi na tayo kailangan lagi paalalahanan na kailangan every Sunday nasa church tayo.
Hindi na tayo kailangan lagi paalalahanan that we should be giving our tithes to God. Diba? The tenth of what we receive. Kung tayo ay talaga, we put the Word of God in our hearts. Mangungusap yan. Why? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Diba? It is like a double-edged sword that can penetrate even the very soul, inner person ng bawat tao. So, ganun katindi. May kapangyarihan yung salita ng Diyos that, di ba, kada babasahin mo siya, parang may nangungusap sa'yo. No? Try reading the book of Proverbs. Try nyo lang. Marami kayong matututunan talaga doon. Di ba? Nasa Bible naman lahat eh. Kung mahilig kayo sa love story, meron din naman love story sa Bible. Kung mahilig kayo sa poetry, di ba? Mahilig kayo sa suspense, meron din suspense dyan. Kung mahilig kayo sa mga digmaan, meron din naman digmaan. Kung mahilig kayo sa comedy, may comedy din. Kung mahilig kayo sa horror, may horror din dyan. O, di ba? So, andyan na lahat sa Bible. Ginawa na nga kumpleto yan eh, para ma-enjoy ng bawat isa sa atin, kaya lang ayaw natin. Alam niyo kung bakit? Madalas kasi tatamaan yung mga gusto nating gawin, hindi yun ang gusto ng Lord. And we are not willing to give up. Pero sabi, you will start to be faithful if you will make a decision to follow God and put His word into your heart. So the decision is up to you. Again, hindi yung sa leader mo yung magdidesisyon. Hindi ibang tao, ikaw. Pangatlo, take intentional actions to make our faith be an active part of our daily walk. So, faithfulness starts with faith. Kinakailangan bawat araw ng buhay natin, may bahagi, malaking bahagi yung ating pananampalataya. Sabi sa James, chapter 2, verse 17, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Baliwala yung ating pananampalataya kung hindi natin yan sasamahan ng aksyon. Di ba? Nananampalataya tayo na tayo ay bibigyan ng Lord na magandang trabaho, hindi ka maghanap ng trabaho. Nananampalataya tayo na tayo ay ipopromote ng Lord, di mo naman ginagalingan, lagi kang absent. Di ba? Nananampalataya tayo na tayo magiging magaling na leader, di ka naman natin ng training. Gusto mo lang mag-lead na mag-lead. Di ba? Nananampalataya tayo na tayo ay ibe-bless ng Lord, tanghali ka namang gumising. Siyempre, may exemption dyan, yung mga panggabi yung trabaho. Pero kung hindi panggabi ang trabaho mo, at hindi ka maagang gumising, sabi na matatanda, huhulaan na nila ang kinabukasan mo, wala kang mararating. Alam niyo, masyadong maluag na sa mga kabataan ngayon. Makinig mga kabataan. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka, ikaw yun. Masyado niyong pinapagod yung isip nyo sa maraming bagay sa gabi, kaya pagdating ng umaga, pagod kayo, hindi kayo makagising ng maaga. Nung panahon namin, hindi naman tayo nagkakalayo ng panahon. Nung panahon namin nila Malu. Pag inabot ka ng liwanag ng araw na nakahiga ka pa, may palo ka na sa magulang mo. And kami, pag bumangon, kailangan naligpit namin yung hiniga namin. Hindi kami pwedeng umalis sa hiniga na hindi namin naligpit. Ngayon, malapit na lumubog ang araw, tulog pa rin yung mga kabataan pag walang pasok. Pag tayo, didiretso na sa kusina, iiwan yung hinigan. Napakagandang kinabukasan meron tayo pag ganito mga kabataan natin. Ako, young people,
meron akong payo sa inyo. Sanayin yung sarili nyong gumising ng maaga. Kasi, madalas, yung taong tanghali gumising, sa usapan late din yan. Evaluate niyo yung sarili niyo. Yung taong tanghali gumising, sa mga usapan, late din yan. Practice waking up early. Kaya sabi nga nila, early bird catches worm. Kaya yung mga tanghali gumising, nanghihingi na lang doon sa nahuli nung iba. Pengi na ubus na eh. Sabi may friend ang daddy ko, na mayaman siya, milyonaryo yun eh. Sabi niya, if you want to be a millionaire, you wake up at 5 in the morning. But if you want to be a billionaire, you wake up at 4. Anong pagkakaiba nun? Ate, anong pagkakaiba nun? Nung maaga gumising sa hindi maaga, pareho naman nakakatrabaho. Siyempre, pag maaga kang gumising, mas marami ka nagagawa. Diba? Try niyo yun. Pag maaga kayong gumising, mas marami kayong nagagawa. Kaya kayo stress na stress, kasi gigising kayo ng sakto na lang sa oras eh. Diba? Ang pasok nyo ay alas 7, gigising kayo ng 6:30. O, tas ngarag na ngarag kayo, galit na galit kayo doon sa maghahatid na yun. Bilisan mo, late na ako eh. Gumising ka naman. Kung kayo ba naman na gumigising ng alas 5, di pwede pa kayo magpa-upo-upo. So, it's just a matter of choice. But, sabi, if you want to be successful, you start with your own room. Wake up early, diba? Magligpit kayo ng hinigan. Sabi, para pagbalik, ano daw kagandahan na nagliligpit ng hinigaan? Merong isang vlogger, sabi niya, mahalaga na nililigpit ang hinigaan. Alam niya kung bakit? Para daw makapahinga ng ayos yung katawan mo pag uwi mo. Kasi pagod na pagod ka na sa trabaho, pagdating mo, nakakalat yung unan mo, yung kumot mo. Diba? So what you should do, pagising mo sa umaga, mag-pray ka, bago ka umalis dun sa kama mo, ligpitin mo na yung iyong mga hinigan. So it is a matter of choice. You have to choose. Kahit ang Bible tinuturuan tayo, di ba? Na gumising ng maaga, we have to work hard for our life. Kaya nga maraming ayaw magbasa ng Bible. Kasi madalas nasa Bible, yung ayaw natin. Kaya konting tulog, konting halokip-kip, darating ang kahirapan. So, make use of your time. Siyempre, balanse din naman. Hindi naman puro work lang tayo. So, gawin nating, katanggap-tanggap sa Lord yung buhay na pipiliin natin. That every day, when we believe something, we also act on it. Diba? Sabi sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Yung word of truth dito ay Bible. Ang sabi dyan, who correctly handles the word of truth. How can you handle the word of truth kung hindi ka naman nagbabasa? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka na. No? Sabi nga, we live in a very stressful and full of pressure na mundo ngayon. 'Di ba? Lalo na yung mga kaibigan natin, there are times na dapat attend ka ng cell group, sasabihin, hindi, mamasyal na lang tayo. Pupunta ka sa church, pero aayain ka to go somewhere else, hindi ka na nakapag-church.
Panahon na ng pananalangin mo, i-message ka pa, nakipagkwentuhan hanggang antukin ka na, natulog ka na. Di ba? Magbabasa ka na ng Bible, bigla na lang may dumating, kakausapin ka, nalimutan mo na hindi ka nakabasa ng Bible. Lagi natin tandaan, si Satanas lagi siyang gumagawa ng paraan to mold us doon sa buhay na makamundo. Pero hindi tayo dapat magpadala doon. Bakit? Tayo ay anak ng Diyos. Choose to be faithful sa Panginoon in all aspects of your life. Be faithful in praying, be faithful in going to church, be faithful in doing your ministry, be faithful in reading the Word of God, be faithful in serving, be faithful in sharing His Word to people, be faithful in giving your tithes and offering to Him. Ayaw ni Satanas na maging faithful tayo kasi ito yung sikreto ng blessing ng Lord sa buhay natin. Kaya minsan wag na tayo magtatanong, bakit ba nangyayari ito sa akin? Wag natin sisihin yung ibang tao doon sa nangyayari sa buhay natin. We ask ourselves, ano yung ginawa ko sa buhay ko? Ano yung aking pagkukulang? Lagi natin, balikan natin yung sinabi doon sa ating binasa. Only those who obey God will walk on the highway of holiness. Only those who have chosen to be faithful will experience God's promise. So yun lang, mga naging faithful ang makakapunta sa langit. 'Di ba? Kaya nga nung sabi, pagpasok mo sa langit, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi lang mabuti, pati tapat. So, again, choose to be faithful. Always ask for God's Spirit to guide you, to speak through you, to always remind you, ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung dapat mong lakaran. No, wag nating sayangin yung ating panahon sa mga bagay na walang kaugnayan do sa buhay natin pag nakasama ang Lord. If you are to make a decision, lagi mo isama ang Panginoon. If you are to choose to be faithful. Pwede ba tayong lahat ngayong umaga ay pumikit? Hindi ko po alam ang inyong buhay. But one thing, lagi ko pong sinasabi, everything we do, God knows. Everything we do, God sees. The choice you will make here has a consequence after our life here. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Lord. Lord, tulungan mo po ako na maging matapat ako sa iyo sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Help me, Lord, to decide to follow you and put in heart every word that I read from your Bible. Ask the Holy Spirit to speak through you this morning. Sabi ko nga, hindi mo pwedeng maging basihan ng ibang tao ng buhay mo. Because that life was entrusted to you. You can never blame other people sa nangyari sa buhay mo. You have the decision kung paano mo gustong matapos or ano yung maging hangganan ng buhay mo. If your life would come to an end, let it end with God.